Inireklamo rin sa ombudsman ng plunder at graft si Surigao del Sur 1st District Representative Romeo Momo Sr. at kanyang mga kaanak. Napunta raw kasi sa kumpanya ng pamilya ang mahigit 1 bilyong pisong halaga ng mga proyekto gaya ng flood control at farm-to-market roads. Nagbabalik si Salima Refran. Reklamong plunder at graft ang inihain ng grupo ng mga pari at pribadong individual sa Office of the Ombudsman laban kay Surigao del Sur 1st District Representative Romeo Momo, kanyang asawang si Tandag City Vice Mayor Eleanor Momo, kanilang mga anak at iba pang kaanak. Kaugnay yan ng 1.4 billion pesos na halaga ng mga infrastructure contracts na napunta umano sa kumpanya ng kanilang pamilya na Surigao La Suerte Corporation. Kabilang dito ang mga flood control projects, farm-to-market roads, school buildings at iba pa. There is a problem because conflict of interest. According to the Constitution, bawal directly or indirectly na magkaroon ng pecuniary, yet you still allowed. May bidding, pero anong nangyari sa bidding? Ba't niyo inallow ang family corporation ng isang congressman na magkaroon ng ganitong bilyon na awards? Bago maging kongresista, dekadang nasa DPWH si Momo at nagsilbi pang undersecretary. Sa sinumiting mga General Information Sheet ng Surigao La Suerte Corporation sa Securities and Exchange Commission mula 2019 hanggang 2022, kasama ang pangalan ni Congressman Momo bilang director at stockholder sa kumpanya. Sa reklamo, tinukoy na treasurer si Vice Mayor Momo, corporate secretary ang anak na si board member Melanie Momo Guno, habang director rin ang anak na si Councilor Romeo Jr. Ang mga anak ni Congressman Momo na si Ruel at Romel ang tumatayong managing officers at pumipirma para sa kumpanya. Kasalukuyang chairman ng House Committee on Public Works si Momo at co-chair ng House Infrastructure Committee. Vice chair rin siya ng Appropriations Committee kaya kabilang siya sa House Contingent sa Bicameral Conference Committee para sa 2026 National Budget. Can you just imagine, billions ang nakuha kong ebidensya, pero member siya ng BICAM. Kaya ito lang po ang pakiusap ko. Mahal na Pangulo, ikaw po ang unang nagsiwalat nito. Sana po bigyan niyo naman ng justisya ang mga Pilipino. Sa isang pahayag, itinanggi ni Congressman Momo ang reklamo. Wala rin daw conflict of interest sa kanyang paninilbihan bilang kongresista. Wala rin daw katotohanan ang akusasyong ginamit niya ang kanyang pwesto para sa pansariling kapakanan. Hindi na raw siya bahagi ng kumpanya dahil matagal na siyang nag-divest sa Surigao La Suerte Corporation. Wala rin daw ginagawang negosyo ang kumpanya sa kanyang distrito. Tinawag niyang politically motivated ang akusasyon na pakana umano ng kanyang mga kalaban sa politika. Sasagutin daw nila ng kanyang pamilya ang mga paratang sa tamang forum at panahon. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok, 24 oras.